Nagkamali ako ng design. Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng bento cakes na merong 5 cupcakes. Isa rin ito sa mga pinopromote ko na perfect pang regalo. Bakit? Kasi since meron siyang kasamang 5 cupcakes, ang setup niya is ilalagay siya sa cupcake box na pang 9 pieces. So square yung box niya. Na kung makikita nyo mamaya yung final outcome niya, napakaganda kasi talaga nilang tingnan. Although, ang plano ko sana dito sa ganitong setup is yung mga simple designs, yung mga rosettes, aesthetic colors, yan. Kasi maganda kasi talagang tingnan. Meron kasi ako nakita sa Google na ganon. Ang hindi ko in-expect or naisip is magkaroon ako ng mga request na designs na ganito ka-complicated. Diyos ko. Naku, habang tumatagal is pahirap ng pahirap ang mga designs na nare-request sa akin ng mga clients ko. Pero syempre, dahil bida-bida tayo, pagbibigyan natin ng mga ganitong klaseng request. Itong unang cake natin, ang flavor niya is vanilla caramel. And ito nga, nakalimutan ko na dapat pala sa cake board ko siya nilagay. Kaya ayan, for the lipat ang mga person. Normally kasi talaga kapag ka mga bento combos or yung mga bento cakes with cupcakes, nakalagay sila sa kalahati nung bento box. So, nakaputol yung takip. Kaso kasi, since merong mga details na pinapalagay si customer dito sa side ng cake, sinuggest ko sa kanya na cake board ang gagamitin natin. And ayun nga, pumayag naman siya. Itong customer ko na pala na ito is first time niya mag-order sa akin, pero hindi niya first time matikman ang cake natin. Kasi nung nag-birthday siya, yung best friend niya is suki natin and sa atin umorder ng bento cake din pang regalo sa kanya. This time, ito namang kabilang best friend niya ang merong birthday kaya siya naman ang nagpagawa ng cake. Naku, kung hindi nga niya sinabi sa akin, hindi ko malalaman. And may kasamang pa feedback pa yon na sobrang ganda daw nung ginawa kong cake para sa kanya and super sarap daw. Kaya naisipan niya na sa akin na lang din umorder ng cake. O diba, vunggahan, napaka-powerful talaga ng ganung klaseng marketing. Amazing! Friends team nga pala, ang team ng cake na ito, and as you can see, ayan, naglagay ako ng dedication, and yung mga dots niya is iba't ibang colors. And then, nag-request din si customer na kung pwede daw, lagyan daw ng filling yung cupcakes. This time naman, yung flavor ng cupcake natin is Choco Moist, and then pinalagyan lang yan ng caramel filling. Papunta pa lang tayo sa exciting part, 'di ba? Parang napakadali lang nung design ng cake niya. Ito, makikita ninyo yung mga details na pinalagay niya. Normally, 450 pesos ang charge ko sa ganitong setup ng cake. Pero, pagka may mga additional request na, is nagpapa-additional ako. At ito na nga, yung mga designs na request ni customer, mga fondant details na pinalagay niya sa bawat cupcakes. And meron ding details dito sa pinaka-cake natin. Hindi ako nanonood ng Friends, hindi rin ako gaanong ka-familiar sa mga details na ito. Pero ayan na siya, diba? Napakaganda, napakavungga. Ano masasabi ninyo sa cake na ito? A few moments later. Ops. Akala nyo tapos na, no? Naku, for the bakbak tayo ng dedication. Kasi sa kasyungaan natin, maling dedication ang nailagay natin. Yung dedication na yan yung nakasulat doon sa inspiration natin. Pero hindi yan ang gustong ipalagay ni customer. Nakasulat naman yun doon sa order form niya, kaso nakaligtaan ko. Buti na lang talaga, maaga ako nag-send ng picture kay customer. So nakakatuwa nga ang bait niya. Kasi ang sabi niya na, ang ganda po ng cake. Kaso po yung dedication, hindi po yung ganyan, sabi niya sa akin. So ayun nga, dinouble check ko. And ayan, for the bakbak tayo, at uulitin natin. Syempre, no? Kasi request ni customer yun. Ganyan lang ako, magbakbak and umulit ng dedication pag nagkamali. Actually, sobrang dalang ko lang talaga magkamali sa dedication kasi tinitriple check ko talaga. Pero syempre, diba, hindi naman tayo perfecto. May mga times talaga na nagkakamali tayo. Good thing na palagi ako nagdo-double lining kapag nag-dedication tayo. So, kung ano yung color ng base cake natin, yun yung unang coating natin dun sa first dedication, and then yung final touch or yung final line ng dedication is yung kung anong color yung request ni customer. Kaya madali lang siyang bakbakin. And dito naman tayo sa second cake natin. Ako, mas malala itong cake na to. Hindi ko nga alam bakit in-accept ko ito eh. Pero syempre, ayun nga, bida-bida kasi talaga tayo. Kaya kailangan natin itong panindigan.
Pangregalo ito sa jowa ng ating customer. And then, ang flavor ng cake na ito is chocolate with caramel filling. Ayan. And this time, diretso na tayo sa cake board kasi natuto na tayo. Ayan, kasi nga meron ding mga fondant details na ilalagay dito sa gilid and sa taas ng cake natin. Ang size pala ng cake board na yan is 6 inches since yung bento natin is 4 inches. So, pwede na yan. Pero syempre, kung mas maraming details ang ipalalagay doon sa side ng cake and sa board, mas better na mas malaki. Pero since may mga kasamang cupcakes to and combo siya, ito na yung pinakasakto and kasya doon sa box natin. Ang theme naman ng cake na ito is pang biker. So, biker yata ang jowa ni customer natin. So, gusto niya ganito ka-bright yung pagka-yellow-green ng cake natin kasi para siyang grass. And then, meron mga konting fondant details na pinalagay si customer. At yung isa is hindi ko alam kung paano ko siya nagawa, pero nagawa ko siya. Ewan ko, ha? Basta ang alam ko lang bida-bida tayo, kaya nagawa natin. So, ayan ang tip ko sa inyo para lumakas sa loob ninyo, gumawa naman ganitong fondant details kahit first time nyo is mag-feeling bida-bida kayo. At ayan, dahil napasobrang pagiging bida-bida natin, naputol yung bike sa gitna. Yung bike na yan, punong-puno yan ng floral wire sa loob, dun sa mga linings niya, and pati yung sa gulong. Kaya kapag gumagawa kayo ng details na ganito, please make sure na sasabihan nyo si customer na tanggalin muna ang lahat ng mga details na yan bago kainin ang cake. At ito na ang final result. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. Bye!